Ma'am, ask ko lang po if ano lang po yung school form na prepare ng subject teacher. Grades lang po ba? Di na po ba need ng SF2? Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Okay, so kung ikaw po ay isang subject teacher, ang ibig sabihin nito ay hindi ka advisor or wala kang hinahawakan na advisory class. Ito nga yung mga tinatawag na subject teacher or mga reliever. At ang tanong, nagpapasa pa rin po ba kayo nitong mga school forms na ito? Ang sagot po, si advisor po ang gumagawa nito, yung mga advisor po, lahat ng mga school forms. Pero depende kung ano yung mga pinapapasa po. Like for example, ang SF natin or yung mga school forms natin, I think that is a 10 school forms. Pero may mga iba doon na hindi na kami yung gumagawa. Pero itong SF2 na ito, si advisor po. Yes, si advisor po yung nagsasubmit niyan, gumagawa po niyan. Pero as a subject teacher, kailangan aware din po kayo. Alam niyo sino yung mga nag-a-absent sa subject ninyo, sa oras ninyo. Pero pag ganyan po, hindi na po kayo nagpapasa. So eto nga, nag-search nga ako para as in, dire-diretso ko nang masabi sa inyo, ano nga ba itong mga school forms na ito at para ma-remind din naman ako. SF1 is school register, SF2 daily attendance report of learners, SF3 books issued and returned, SF4 monthly learners movement and attendance, SF5 report on promotion and level of proficiency, SF6 ito yung summarize report on promotion and level of proficiency, SF7 school personal assignment to list and basic profile, SF8 learners basic health and nutrition report, SF9 learners progress report card or ito yung card. And SF10, learner's permanent academic record or ito yung sinasabi nilang SF10 na Form 137, yung kapag ikaw ay nagta-transfer, ganon. So, sino ba yung mga nagpe-prepare ng mga ibang school forms na ito? Si advisor lang po. Si subject teacher, hindi po siya gumagawa ng mga yan. Or kaya, reliever. At yun lamang po. Thank you po.